A day in my life as a self-employed. Hello again everyone, this is Marky Macaroni. Panibagong araw ulit tayo ngayon sapagkat panibagong pag-asa, yun ang parati natin sinasabi sa karamihan. At ito ulit ako ngayon, walking distance, kaya meron akong bibilhin doon sa Lianas, banda doon sa Santo Tomas. Pagkalagpas ko dito sa ginagawang ospital, yung SNR at SM, syempre napaka-importante ito. So ito na nga, maganda ang panahon kahit medyo mainit-init. At ito, nagsuot ako ng photochromic glass ko dito. Kaya masakit siya sa mata kapag walang photochromic. At kung makikita natin ngayon, ang ganda ng panahon. Ay, araw-araw pa. Kaya halatang patanghali na ito. Bandang alas 9 kasi ito ng umaga. At ito, sumorkat na nga ako dito sa SM sapagkat malapit-lapit na din naman ang pupuntahan ko. Lalo na ang Lianas na ito. Lalagpasan ko lang to ng konting malls dito, which is itong SM at saka SNR na magkatapat. Kaya ang lapit-lapit, oh. Nakikita ko sa tanawin yung sikat ng araw at yung malapit ng pagbukas ng SM na ito. Ayan, pagkalagpas ko dito sa SM at SNR, nandito na tayo agad sa Lianas. Kaya ito ang pinagbabawal ng technique ang pagtawid doon. Halatang jaywalking, kaya mag-ingat-ingat na lang tayo. So, nandito naman sa side entrance ako dadaan sa kabila. Kaya kung mapapansin, may mga nakaparadang sasakyan. And of course, sometimes meron din ditong tricycle. At ito na, nakapasok na ako sa loob ng Lianas mismo. Kaya gumamit ako ng escalator sa pagpunta ng second floor. And after that, umakyat naman ako ng papuntang third floor, which is gamit ko yung hagdan mismo. Kaya mas madali sa akin kasi ito. Kasi pag gumamit ako ng escalator papuntang third floor, which is itong department store, halatang nanginginig ang aking paa sa tuwing mapapaakyat doon. Kaya ito, nandito na ako sa department store mismo at may hinahanap akong importante. So, alam niyo ba kung ano yun? Walang iba kundi ang double-sided tape na foam type. Itong mga makakapal na ito. Itong pinakamanipis na double adhesive tape na yun is pwede lang siya sa Manila paper. So, itong binili kong ito ay pwede ito sa tarpaulin. Kaya tamang-tama, hindi ako gumagamit ng pako dahil ayoko mag-damage na naman yung aking tinatawag na pader. At syempre, magbabayad na ako dito sa cashier na ito na makikita lang doon sa unahan. Then after that, ayan, okay na lahat. Nakabili na ako at pwede na ako umuwi. Kaya bababa na naman ulit ako ngayon sa ground floor. Ayan, kung makikita doon, kahit paano may mga memories pa rin dala ang Lianas na to sa loob ng halos isang dekada na. Kaya dito naman ako sa labas ng Lianas. Kaya kung makikita dito, ano pinagbago? Syempre, ang dating Mang Inasal na ngayon naging Chicks Inasal. Hindi pa ako nakakasubok dyan kumain para malaman ko kung anong lasa ng chicken inasal nila at yung halo-halo at marami pang iba. Kaya kung may time kayo, pwede kayo doon kumain sa mga bagong resto na makikita dito sa Lianas, dito sa labas. So ito na, nakauwi na ako sa amin sapagkat kinakailangan ko ng i-set up lahat ng kailangang i-set up dito. Yan, so naghanda ako ng isang tabong tubig na may kasamang basahan na itim. Yan yung luma kong tarpaulin. And of course, itong mga pinamili kong double-sided tape sapagkat tinanggal ko kasi ito noong isang araw dahil hindi na siya nadikit dahil lumang-luma na pagkakadikit. Ayan, magse-set up ako ng camera sapagkat yun ang vlogging na ginagawa ko for general cleaning. At ito na, nagsisimula na ako maglinis ngayon dahil inuuna ko muna yung pader mismo. Yan ang dahilan kung bakit hindi na dumidikit ng husay ang tarpaulin. Kahit nagpalit na ako ng ilang beses mula doon sa double-sided tape dahil yung pala, kapag matagal na itong merong dumi na nakakapit at naluluma yung dikit, talaga mawawalan ng silbi ang pagkakadikit. Kaya no choice kundi linisin ng matindi. Mga ilang linis ko ito siguro mga 3 beses and then tsaka ko to lilinisin yung tarpaulin dahil kinakailangan talaga magmukhang bago ang pagkakadikit at hindi na basta-basta matatanggal ng ganun-ganun lang. Pagkatapos ng una kong beses na ginawa, so ito, nagpunas naman ako sa pangalawang beses sapagkat kinakailangan pulidong-pulido at pagpasensya nyo na itong pwesto ko dito sa terrace namin sapagkat ito ay temporary lamang at medyo masikip sa loob. Kaya minsan meron dito mga sinampay sa labas pero nagtsatsaga na lang ako rito sapagkat ito na lang meron ako sa ngayon. And since starter pa lang naman ako na
para na rin small business din actually, but temporary pa lang ang pwesto na ito. Kaya halatang dito pa lang sa bahay ko pa lang mismo sa Barangay San Bartolome. Pagkatapos ko maglinis ng ilang beses doon sa pader, sumunod naman na nilinis ko yung tarpaulin na ito dahil kinakailangan pulidong-pulidong tingnan kapag magdidikit ako ng bagong double-sided tape, foam type na ito. Itong foam type, maganda tong gamitin. Imbis na gumamit ako ng pako, even though na yung magsasabit sa pako na mayroong kasamang yung plastic or yung straw na tinatawag na tali. Plastic straw siguro yon. Kaya madali masira yon pag tumagal. Sa double-sided tape foam type na ito ay hindi siya basta-basta matatanggal. Maaari lang siya matanggal kapag nadali ng malakas na hangin, kapag medyo matagal-tagal na to, nadali na to ng mga alikabok, mga dumi. Kaya ito, nagdikit na ako ng panibago. Dinamihan ko talaga ang pagbili ng double-sided tape sapagkat malaki ang tarpaulin na to na nasa sukat ito ng 3x4 inches na ito. At matagal na ako nagpagawa na ito. Mga September 1, 2023 pa yan. Kaya halos magto 2 years na to. Kaya maganda naman tong tingnan. Pwede rin ako magpagawa ng isa pang tarpaulin kung gusto ko. Siguro ididikit ko dun sa labasan namin para just in case na kinakailangan makita ng mga tao. Just like an advertisement na ginagawa ko. At makita din na nagre-repair ako ng computer kahit naman ito ay sideline pa lang ito. But soon to be a real business kapag dumating ako doon sa itaas. Kaya mangyayari din yan balang araw. At ang kalaban dito yung matumal, yung bihira akong nakakaroon ng customer. Depende kung sino yung kusang kumokontak sa akin. Kaya maaari ako mag-isip ng isa pang extra income na kung tawagin, yung another small business habang hawak ko tong isa. So, hindi mo pwedeng hawak yung isa, dalawa, or tatlo. I mean, ilang roles na hawak mo. So, dapat lagi kang may dalang backup para lagi kang handa sa oras na dumating ang tumal. At para na din malaman kung ano ang malakas na kita base na din sa ilang backups na ginagawa natin pagdating sa side hustles or sideline. Kung makikita nyo naman dito kung paano ako maglagay ng double-sided tape. Kaya ayan, ganyan siya kadami sapagkat bumabase ako sa sukat ng tarpaulin na ito like 3x4 kaya medyo malaki. So kung gaano siya kalaki, ganon din dapat karami ang ilalagay mong amount ng double-sided tape. At ganon din sa procedure sa pag-peel off ng balat side by side para doon dumikit mamaya sa pader. Kaya kung makikita ninyo, ganyan talaga kapulido ang pagkakalagay. At secured na secured siya. Kung kakaunti naman ang pagkakalagay mo doon sa double-sided tape at sa tingin mo yung kulang, hindi yan didikit na maayos. Kaya kung mapapansin, talagang mayroon talagang aangat doon na kusang tatanggal dahil sa sobrang bigat at kulang sa dikit. Kaya kinakailangan damihan mo ang pagkakabili ng bawat double-sided tape na ito. The more na marami kang nabili, mas matibay ang pagkakadikit. Pagkatapos kong balatan yung kabilang gilid para doon sa pagdidikitan ko doon sa pader, ayan, tinatansyahan ko talaga ang pagdikit ng tarpaulin and make sure pantay at pulido at siguradong kapit na kapit nito pagkatapos. At almost impossible na siyang matanggal kahit na maiwan pa yung natitirang foam doon. Kaya ang hirap talagang linisin kaya halatang messy ito sometimes. Kaya careful akong magdidikit lalo ng katulad ng aking tarpaulin na ito sapagkat malala ito pa nagkamali. At nang sumakto na ang nilagay kong right amount ng double-sided tape foam type na ito, ayan, inihan pagdikit doon sa eksaktong pader na kung saan kasing sukat ito at kasing pantay. Kaya mahalata na tayong-tayo na yung pader na napagpunasan ko ng 2 or 3 beses. Kaya medyo pulido tong tingnan at malinis. Kaya wala akong makikitang trace ng dating dikit at yung dumi. Kaya ito, dinikitan ko siya ng maayos. Kaya kinakapa ko talaga bawat gilid. Kung makikita dito, ayan kinakapa ko siya para dikit at dikit at hindi ito madali ng hangin talaga. Kaya minsan may hangin talagang laman doon pag hindi nadikitan na maayos. At ito na, natapos ko na ang pagdikit ng tarpaulin na ito. Kaya kung mapapansin, kapag ganyan na yung itsura na ngayon ng final layer, which is ubos na yan at hindi na to pwedeng bawasin na yun. Tapos ito, yan ang natira. Kaya medyo makapal-kapal pa ng konti. Yan, kung naghanap kayo ng mga computer repair and laptop, yan, pakitawagan nyo lang ako. Ilalagay ko rin dyan sa comment box din yung contact info ko dito. And of course, yung location. Kaya ito na,
Located lamang po ito sa Barangay San Bartolome, City of Santo Tomas, Batangas, sa Purok 1, malapit ito sa Alphamart. Pagkalagpas ng ginagawang Hospital, Dali, and Peter Best or dating Passion ni Nana. Kaya saan ka pa? Pwede nyo na akong kontakin and ready na. Kaya see you the next video. This is Marky Macaroni.